Magpa-file ako ng restraining order. Kapag nakita pa kitang umaaligid sa paligid ng anak ko, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Anak ko pa rin si Archer Isay. Huwag mong sabihing abogado ka na ngayon. Kaya kong ubusin ang pera ko para lang makuha ang anak ko. Tingnan natin kung ganon. Salamat nga pala sa pagpapaaral sa akin. Ngayon mo malalaman kung worth it nga bang ginawa mo noon. Ngisi niya bago siya umismate at umalis sa lugar na iyon. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mahirap ang buhay. Wala namang madali sa mundong ginagalawan natin. Lahat halos ng bagay rito, may bayad. Kung gusto mong kumain, maghirap ka muna. Kung gusto mong kumita ng pera, kailangan mo munang magtrabaho. At kung gusto mong makatulong sa mga magulang mo, kailangan mong gawin ang lahat ng mga bagay na alam mong makakatulong sa kanila sa gastusin sa bahay nyo. Ang sabi nila ay, wala naman daw taong nakatadhanang maghirap sa umpisa pa lang. Ginawa ng dakilang Diyos Ama na mahirap talaga ang buhay. Wala namang bagay na madali. Kung gusto mong umasenso, edi magtrabaho ka. Ganun lang yun kadali. Lahat ng bagay na naririto sa mundo ay kailangan mong paghirapan. Kung gusto mong yumaman, magpursige ka sa buhay na mayroon ka ngayon. Kung gusto mong magkapera, edi gawin mo lahat ng bagay na alam mong magbibigay sa iyo ng kita. Wala man daw mali sa paghanap ng trabaho at pagkakakitaan kung alam mo sa sarili mong legal at disenteng oportunidad na ibinibigay sa iyo, edi tanggapin mo. Pero paano na lang kung dumating sa puntong kailangan mong ibaba ang sarili mo para lang mailigtas ang buhay ng taong importante sa iyo? Tatanggapin mo pa rin bang oportunidad na ibinibigay sa iyo ng ibang tao kung ang magiging kapalit nito ay ang sarili mo? Naku, pasensya ka na talaga, Isay. Sambit ni Merlita habang nakatitig sa dalaga ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi magbaba ng tingin sa harapan niya. Kung may itutulong lang talaga ako sa'yo, hindi mo na kailangan makaawa pa sa akin. Kilala mo ako, Iha. Sa 3 taon mong pagsiservisyo rito sa trabaho mo, alam kong kilala mo na ako. Mapagbigay ako, Isay. Pero ngayon, sadyang kailangan ko rin ng pera ngayon eh. Hindi ko alam kung paano kitang mapapautang gayong ganyan. Kalakiang gusto mong may pehiram ko sa'yo. Dagdag pa nito. Kahit na medyo malakas ang sound system sa labas, rinig na rinig pa rin ni Merlita kung paanong bumuntong hininga ang dalagang nasa harapan niya. Sa katunayan nga'y, may 2 linggo na siya nitong ginugulo sa perang naisa na nitong hiramin sa kanya. Gusto niya mang tulungan ang dalagay, wala rin naman siyang magawa dahil maging siya'y hikaw sa buhay. Sir Merlita ang may-ari ng bar kung saan nagtatrabaho ang dalaga. May 3 taon na ito sa kanya, kaya naman magaan rin ang turing niya rito. Tulad nga ng sinabi niya kanina, kung may pera lang siya ay baka napahiram na siya nito. Nung unang araw pa lang na sinubukan nitong mangutang ng pera sa kanya, ang kaso nga lang ay walang-wala siya ngayon, tulad ng babaeng nasa harapan niya. Pasensya ka na talaga, Isay. Okay lang po, Nay. Sadyang kailangan ko lang po talaga ng pera para sa operasyon ni Nanay. Sagot nito bago malungkot na umiti sa kanya na mas lalong ikinapilas ng puso ng matandang kaharap niya. Ako nga pong dapat humingi ng paumanhin sa inyo. Marami po kayong binabayaran kaya alam kong walang-wala rin kayong ipapautang sa akin. Sadyang nagbabakasakali lang po talaga ako ngayon. Alam mo, Iha? Sambit nito bago siya nito nilapitan at marahang hinawakan sa balikat dahilan upang bumaling siya ng inosenteng tingin dito. May alam mo kung paraan, natitiyak kong makakatulong sa'yo. Pero hindi ko alam kung papayag ka ba o masisikmura mong trabahong tinutukoy ko. Dagdag pa nito. Mukhang may ideya na si Isay sa sinasabi ni Merlita ngayon. Kaya naman bago pa man madagdagan pang ginang ang offer niya sa kanya, marahan siyang umiling dito dahilan upang ngumuwi na lang si Merlita sa harapan niya. Maganda si Isay at talaga nga namang nakakaagaw ng atensyon ang katawan nito. Sa katunayan nga'y halos lahat yata ng katrabaho niya ay pumila na sa listahan ng mga manliligaw niya. Hindi lang maintindihan ni Merlita kung bakit ni minsan ay walang pinahintulutan ng dalaga na manligaw sa kanya
Kaya nagaano pa kagwapo lahat ng malalaking pumipila sa panliligaw sa kanya. Hindi ko po kaya, Nay. Sagot ni Isay sa kanya na ikinabuntong hininga niya na lang. Pasensya na po. Lumaki si Isay sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Siya lang ang isa-isang anak ng mamagulang niya. Kaya naman sa ayaw niya at sa gusto, siya lang inaasahan ng mga ito na mag-aalon sa kanila sa kahirapan. Nagtapos ng high school sa probinsya si Isay. Pero dahil nga sa kahirapan ng buhay, hindi na rin naman siya nagdesisyon pang tumuntong sa koleyo tulad ng mga kaibigan niya. Para saan pa bang pag-aaral sa koleyo kung hanggang kalahating milyon ang maaari mong gastusin bago ka pa man makapagtapos? Baka nga mauna pa siyang mamatay ng dahil sa bayarin kung sakali mang pumasok sa isip niya na mag-aral at sa halip na magtrabaho. 20 anyos lang si Isay noon nang sandaling lumuwas siya papuntang Maynila upang magbakasakali na makahanap ng trabaho rito. Nang makahanap siya ng trabaho ay hindi na siya nagdalawang isip pa na tumulong sa mga gastusin nila sa bahay. 1 taon lang pagkatapos niyang makahanap ng trabaho ay siya namang pagbawi ng langit sa ama niya. Mas lalo lang din niyang naranasan ang hagupit ng buhay, lalo na nang sandaling magkaroon ng sakit ang nanay niya. Nung una nga'y binabaliwala pa nila ito. Huli na ang lahat ng napagtanto nilang cancer ang sakit ng nanay niya, kaya na nangangailangan ng agarang operasyon at pagpapakemotherapy. Bago pa mahuli ang lahat, gusto niya mang ilaban ang nanay niya ay hindi niya rin magawa dahil saan sila kukuha ng panggastos para sa operasyon at pagsasailalim nito sa chemotherapy. Sige, tango ni Merlita sa kanya bago niya malungkot na pinagmasdan ng dalaga. Ikaw nang bahala pero kung sakali mang magbago ang isip mo, pwede mo naman akong tawagan, okay? Aniya pa nito na nahiya at may bahid ng lungkot niyang tinanguan. Bagsak ang balikat niya sa dismaya nang umuwi siya sa apartment na tinutuluyan niya. Pagbukas pa lang niya ng pintuan ay agad na sumalubong sa kanyang magulo at maalikabok niyang apartment. May 3 taon na siyang nakatira dito ngunit hanggang ngayon ay ganito pa rin ang itsura nito. Hindi rin naman kailangan pumasok sa isip niya na lagyan nito ng mga gamit dahil natitiyak niyang gastos lang aabutin niya kung sakali mang bumili pa siya ng mga gamit na kakailanganin niya sa apartment na iyon. At isa pa'y hindi rin naman siya sigurado kung tatagal ba talaga siya sa trabaho niya. Kayang unti-unti nang bumibigay ang negosyo ni Merlita. Pabuntong hininga siyang sumalpak sa sahig bago niya naisipang tawagan ang numero ng nanay niya. Ang nanay niya lang ang kaisa-isang taong meron siya. Kaya naman gagawin niyang lahat ng makakaya niya para rito. Kahit na maging kabayaran pa nito ang sarili niya. Pasensya na talaga, Isay. Pero ginawa na namin ang lahat. May bahid ng pag-alala at takot na sambit ng kaibigan niya sa kabilang linya. Nang ibalita nito sa kanyang nangyari sa nanay niya kahapon. Hindi ko rin naman alam ang gagawin ko dahil nagsusuka na siya ng dugo kahapon. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng pera. Ngayon para sa initial deposit na hinihingi ng ospital. Sa totoo nga lang ay, kanina pa silang naghahanap. Hindi ko lang alam kung paano silang kinakausap ni tatay para lang payagan kami sa pag-confine sa nanay mo. Alam mo na, hindi naman kaya ng public hospital yung sakit ng mama mo. Naiintindihan ko, Nathalie. Pasensya ka na, ha? Aniya sa mahinang tono pagkatapos ng mga narinig mula sa kaibigan kanina. Kung nandyan lang ako, hindi ka na sana nag-aalala pa ng ganyan. Pasensya na rin pala sa estorbo ko sa inyo ni Tito Carlos. Ako naman, Isay. Natatawa nitong sambit bago siya sumeryoso sa kabilang linya. Sabihin na lang nating marunong tumanaw ng utang na loob ang pamilya ko. Alam mo, walang-wala pa itong mga tinulong namin ngayon sa inyo. Sa itinulong ng mga magulang mo noon sa pamilya ko, Isay. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na rin akong pamilya ngayon. Isay, hindi mo kailangang magpasalamat dahil magmula nang namatay ang tatay mo, naging responsibilidad ka na namin. At ang mama mo kaya, huwag ka nang magpasalamat pa sa simpleng pagtulong namin sa inyo. Aniya na hindi niya nasinagot. Bagkusay, napangiti na lang siya. Sa totoo lang ay, medyo malaki na rin ang utang na loob niya kay Nathalie. Ito kasi halos lahat ng sumambot sa trabaho niya sa bahay. Simula nang umalis siya sa probinsya. Sa katunayan nga lang ay, diya na siya rito. Dahil kung tutuusin ay, wala naman itong responsibilidad sa nanay niya.
Sadyang wala lang siguro talagang pagpipilian si Nathalie kung hindi ang samahan nito dahil wala siya rito ngayon. Kinabukasan ay malungkot niyang tinahak ang daan patungo sa trabaho niya. Tulad ng nakagawian ay naroroon naman ang mamalalagkit na tingin ng mga customer sa bar na pinapasukan niya. Halos lahat ng mga mata nito ay may pagnanasa sa kanya. Kaya naman wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang bumuntong hininga na lang bago siya nagdesisyong magpatuloy sa paglalakad patungo sa opisina ni Merlita. May sariling opisina si Merlita sa loob kaya naman natitiyak niyang hindi na siya mahirapan pang makiusap rito kung kinakailangan. Oh, napadaan kay Isay. Bati nito sa kanya bago nangunot ang kilay niya habang nanatili pa rin nakangiti sa dalaga. May kailangan ka ba? Tungkol po sana sa perang hiramin ko. Aniya na ikinabago ng reaksyon ni Merlita. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi nito habang nanatili pa rin nakatitig sa dalaga ngayon ay mong hindi na mapakali sa kinatatayuan nito sa harap ng mesa niya. Gusto ko po sanang napag-usapan na natin ito, hindi ba Iha? Sambit ito na marahan niyang ikinanguso. Pasensya ka na Iha, pero wala akong may papautang sa iyo ngayon. Nagkaroon ng problema sa kita ng bar. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung saan ako kukuha ng pera pambayad sa mga... Hindi naman po tungkol roon ang ipinunta ko dito na Merlita. Sagot niya sa matandang babae na ikinabuntong hininga naman ito. Gusto ko po sanang tanggapin ang offer niyo sa akin. Offer na? Na maging pick-up girl. Sagot niya na unti-unting ikinalaki ng mga mata ni Merlita. Kailangan ko po kasi talaga ng pera para sa nanay ko. Lalo na ngayong dinala siya sa ospital kahapon. Tumawag po kasi ako kahapon sa kaibigan ko at kailangan daw ng pang-opera kaagad ng nanay ko. Wala po talaga ako ibang makukuhanan ng pera kaya pumapahig na po ako sa offer niyo. Dagdag niya pa bago nagbaba ng tingin. Bakas ang kawalan sa pag-asa sa mga mata ni Isay at hindi yun nakatakas sa paningin ni Merlita kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga. Marahan niyang hinila patungo sa kanyang dalaga para sa isang yakap, lalo na nang magsimula na itong tahimik na umiyak sa harapan niya. Gusto ko po sana maoperahan kaagad si nanay bago pa man madamay ang ibang organ sa katawan niya. Siya na lang po kasi ang meron ako, na Merlita. Aniya bago siya humikbi dahilan upang marahan na lang nahagurin ni Merlita ang likod ng babae ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang humikbi sa pagkakayakap niya rito. Siya na lang po meron ako. Hindi ko po kakayaning mawala siya sa akin ng ganun-ganun na lang. Ako na lang po meron siya, Nay. Shh, Isay. Gagawa tayo ng paraan, okay? Aniya sa dalaga. Bago niya ito hinarap at nakangiting bumaling sa dalaga. Sa oras na magdesisyon ka, hinding-hindi mo na pwedeng bawiin ang magiging desisyon mo kaya itatanong ko na lang sana sa'yo kung talaga bang nakapagdesisyon ka na talaga? Aniya bago niya pinagmasdan ang dalaga na mo naghahanap ng sagot dito. Hindi kita pinipilit na suungin ng ganitong landas, Iya. Marami pang paraan, pero kung ito lang ang nakikita mong paraan para makatulong sa nanay mo, wala na tayong magagawa pa. Dagdag pa niya. Walang ibang nagawa si Isay kung hindang naiiyak na lang na magpunas ng luha bago siya magkakasunod na tumango sa ginang. Nang makita ang ginawang pagsagot ni Isay sa kanya ay walang ibang nagawa si Merlita kung hindang bumuntong hininga at ngumiti rito. Marahil nga ay tamang sinasabi ng ilan, hanggat may nakikita kang oportunidad, kahit na mahirap, tatanggapin mo pa rin para sa ikabubuti ng taong mahal mo. Kaso si Isay ay wala siyang ibang paraan na nakikita pa kung hindi ang kumapit na lang sa patalim tulad ng ginagawa ng mga kasama niya sa trabaho. Nagtatrabaho siya sa bar bilang kahera. Madalas din siyang kung tanungin sa mga guest kung nagtatrabaho siya o kung nagbibigay siya ng extra service tulad ng ibang kasama niya sa trabaho. Ito rin madalas na napapansin ni Merlita noon pa man. Ayaw niya rin namang buksan kay Isay ang ganitong uri ng usapan kaya naman hinintay niya pa muna ang dalaga na ito ang mag-open up sa ganong klase ng diskusyon. Ngayon na nangangailangan ng pera si Isay. Marahil ay ito na rin siguro ang tamang pagkakataon upang pasukin niyang ganong klase ng trabaho. Nang dahil sa kakulangan ng ipon meron siya, sa kagustuhan nagmaipagamot ang nanay niya, hindi na rin siya nagdalawang isipan na pasukin ang ganitong klase ng trabaho.
Labag man sa loob niya ay wala rin naman siyang magagawa pa. Kung ito lang ang paraang nakikita niya para lang makalikom ng pera para sa operasyon ng nanay niya. Tingin niya ay wala na siyang magagawa pa. Mukhang totoo nga rin ang kasabihan na kung hindi ka raw kapit sa patalim, walang mangyayari sa'yo sa mundong ito. Sa totoo lang ay isa siya sa mga taong nanghusga noon, sang mababaeng nagbababa ng sarili para lang sa pera. Bumaliktad lang ang opinyon niya sa mga ito nang siya na ngayon ang naroon sa harap ng stage. Bit-bit ang maskarang nakakubli sa pagkatao niya at ang puting lingerie na pinasao sa kaya ni Merlita. Bago pa man siya paakyatin sa entabladong iyon, doon niya lang na-realize ang lahat. Galingan mo. Pahabol ni Merlita sa kanya na hindi niya nilingon pa. Walang mangyayari sa'yo kung mananatili ka lang sa isang tabi. Kung hindi ka marunong dumiskarte, hindi ka makakalikom ng pera para sa pamilya mo. Diskarte pa nga bang matatawag ang pagbabanta niya sa sarili niya para lang makalikom ng pera para sa nanay niya? Sakit? Hindi niya na inisip ang tungkol sa bagay na iyon. Basta't ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang makahanap ng pera para sa nanay niya. Isang gabi lang, Isay. Aniya sa sarili habang nanatili pa rin nakapikit at naghintay sa pag-uumpisa ng programa. Pagkatapos ng gabing ito, uuwi ako dalang perang para sa operasyon ng nanay ko. Dagdag pa niya bago siya suminghap at nagmulat para pagmasdan ang dagat ng mga lalaki ngayon ay nakatitig sa kanya at handang-handa na para sa mangyayari ngayong gabi. Ang sabi ni Merlita ay halos sa mga negosyante raw ang mga kliyente ngayong gabi. Sinabi rin ng dalaga na hindi siya kailanman mahirapan sa paghanap ng customer. Lalo na't halos lahat ng matatanda sa club na iyon ay puro bata ang hanap tulad niya, kaya naman natitiyak pa ni Merlita na kahit hindi siya magustuhan ng mga matatandang naroroon, natitiyak niyang hindi rin naman aamagin ng dalaga sa kinaupuan niya. Ngayon lalo na nang makita niyang halos lahat yata ng mga lalaki sa bar na iyon ay ato ng atensyon sa bata niya ngayon. Natigil siya sa pag-iisip ng kung ano-ano nang muli namang umakyat si Merlita. Ang buong akala niya ay mag-uumpisa ng programa, ngunit nang sandaling dumiretso ito sa direksyon niya, doon niya lang napagtanto na siyang ipinunta nito rito. Tandaan mo lang, ang kaisa-isang rule rito iya. Sambit nito dahilan upang bumaling siya rito. Kapag nasa loob na kayo ng VIP room, walang atrasan. Hindi ka na pwedeng umatras dahil bayad ka na. Isipin mo rin yung excitement ng lalaking bibili sa'yo, okay? Bilin pa nito na marahan yung tinanguan kahit nanginginig na siya sa takot. Pansin ni Merlita ang panginginig ng mga kamay niya na nakapatong sa hita niya. Kaya naman, wala siyang ibang nagawa kung hindi bumuntong hininga bago pa niya ito hinawakan dahilan upang bahagyapang kumalma si Isay sa pwesto niya. Kaya mo ito, Iha. Kakayanin mo to, okay? Sambit nito na marahan yung tinanguan bago tipid ng ngiting nagbaba ng tingin sa kinaupuan niya. Isipin mo ang para sa kalagayan ng nanay mo. Gagawin mo ito para sa kabubuti niya. Kaya kakayanin mo, okay? Wala isang malungkot na ngiti ang iginawad sa kanya ni Isay at mariin niyang ikinabuntong hininga. Huwag kang mag-alala dahil walang parsahang magaganap. Dagdag pa niya kahit na natitiyak naman ni Isay na wala rin naman siyang magagawa kung parsahan ang gusto ng customer na bumili sa kanya. Kung ayaw mo na talaga at kung talagang nagbago ng isip mo ngayon pa lang, pwede kang magsabi sa akin ngayon para maialis kita rito. Sigurado na pa ako na Merlita. Sambit niya bago umiti sa matandang ginang na ikinabuntong hininga naman ito. Bago pa man ako tumuntong sa stage na ito, sigurado na pa ako sa desisyon ko. Kahapon lang na umaga ay nagdesisyon si Isay na tulungan ngang ipalipat ang nanay niya rito sa Maynila upang maoperahan na nga. Wala pa siyang hawak na pera pero dahil nga sa kailangan niya ng pera para sa operasyon, nakiusap na lang siya sa pamunuan ng ospital na kung pwede unahin muna ang operasyon ng nanay niya bago pa man sila makapagbayad sa bills. Sa kabutihang palad ay hindi naman ganun kastrikto ang hospital rito sa Maynila kaysa sa ospital nila sa probinsya, kaya naman kahit na papaano ay nadaan pa rin sa dasal at pakiusap ang para sa kakaayos ng pakiramdam ng nanay niya. Sa ngayon ay, ang kailangan niya lang ayusin ngayon ay ang para sa bills at hindi niya makukuha ang pera pambayad sa operasyon kung tataka siya sa sitwasyong ito at ayaw siya sa kagustuhan niyang ito. Totoong sinabi niya, buwang desisyon niya kahapon pa lang, kaya para saan pa kung aayaw siya. Besides, isang araw lang naman. Itong araw lang itong kailangan niya.
Pagkatapos nito ay wala na. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Isay sa manager niya bago pa man siya nito tuluyang iniwan roon. Nang magsimulang tumunog ang sound system sa kung saan ay yun na rin ang naging hudyat ng pag-uumpisa ng programa para ngayong gabi. Tulad ng nakagawian ay nagumpisang mag-unahan sa pagbid ang mga lalaking naroroon para lang makuha siya. Baka sa mga mukha nito ang pagnanasa na maangkin siya, kaya naman hindi tuloy naging komportable si Isay sa pwesto niya. Sa huli, natapos ang bid na umabot sa 300,000 para lang sa isang gabi, kaya naman ganito na lang ang tuwang nagbakas sa mukha ni Merlita. Sanaling inalalay niya si Isay patungo sa private room kung saan siya maghihintay para sa lalaking nakakuha sa kanya. Makakabayad ka na para sa bills niyo sa hospital. Masaya nitong sambit na tahimik niya na lang nangintintian. Kung susumahin, sobra-sobra pa ito, iha. May matitira pa sa'yo kung sakali. Napansin ni Merlita ang lungkot sa mukha ni Isay, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lapitan nito at yakapin. Walang ibang nagawang dalaga kung hindi ang umiyak na lang. Sa takot dahil heto sila ngayon. Secured ang pera para sa pambayad niya ng bill sa hospital. Mawawala naman sa kanyang bagay na pinakaingatan niya noon pa man. Kaya mo ito, Isay. Kapag natapos ng lahat ng ito, hindi na kita hayaan pang umakyat sa entabladong iyon, kahit nagustuhin mo pa. Aniya bago niya tinapik ang likod ng dalaga at marahang ngumiti rito. Una ka na sa loob. Sasabihin ko na lang kapag okay ng lahat. Hintayin mo na lang si... Aniya bago bumuntong hininga at hindi na tinapos ang sasabihin niya. Walang ibang nagawa si Isay kung hindi ang pumasok sa loob at maghintay na lang sa pagdating ng lalaki na nakabili sa kanya para ngayong gabi. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Maghihintay na lang ba siya sa loob sa pagdating nito? O expected na ng lalaki na may gagawin siya? Masyado pa siyang inosente para sa mga ganitong klase ng bagay, kaya naman hindi niya alam kung anong gagawin niya. Agad siyang natigilan sa paghuhubad ng sandals niya at bahagyang napatalo ng bigla na lang. Bumukas ang pintuan ng kwarto kung nasaan siya naroroon. Gulat siyang bumaling ng tingin dito at halos matigilan nang makita ang isang binata na hindi man lang sinto binati pabalik ng sandaling batiin niya ito. Good evening, sir. Bati niya na hindi naman ito kinibo. Kailan po tayo magsisimula? Bakit? May pupuntahan ka ba? At atat na atat ka? Sambit ng lalaki na ikinatigil niya. Pinanood niya itong magtanggal ng mamahaling relos na suot niya bago pa man ito bumaling ng tingin sa kanya. Bayad ang oras mo, kaya hindi mo kailangang magmadali. Not unless may lakad ka. May lakad ka ba after nito? Wala po. That's good to hear, then. Sagot nito sa kanya bago ito lumapit sa direksyon niya. Marahan siya nitong hinawakan sa buhok bago siya nito tinulak pahiga sa kama na nagpakalabog sa puso niya. Baka sa mukha ng lalaki na hinding-hindi ito magsasayang ng oras para sa mga kadramahan niya sa buhay. Sa kabilang banda naman ay walang ibang nagawa si Parker kung hindi ang pagmasdan ng dalaga. Kanina lang ay halos mabubog niya sa suntok ang lalaking muntik nang makabili sa babaeng kaharap niya ngayon. Kung hindi niya pa trineple ang presyo ay hindi nito bibitaw ng babaeng naririto ngayon sa harapan niya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba nakuha ng dalaga ito ang atensyon niya. Kung hindi siya nagkakamali ay ito yung babaeng muntik nang makadisgrasya sa polo shirt niya noon. Hindi niya sukat akalain na ang waitress lang sa bar na iniinuman niya lang noon ay isa na ring pick-up girl ngayon. Napapaisip rin tuloy siya sa kung bakit nga ba niisipan ng babaeng ito na pumasok sa ganitong klase ng trabaho sa halip na manatili na lang sa trabaho nito noon bilang serbidora. Nagsimula na ang lalaking pumatong sa katawan niya. Di wala na rin siyang nagawa pa nang pinagbastan siya nito magmula ulo hanggang paa. Habang abala sa pagtatanggal ng butones sa polo sleeve na suot nito, agad na namula ang mukha ni Isay. Lalo na nang tuluyan na nga nitong hubarin ang polong suot niya kanina habang malagkit ang tingin na nakatitig sa kanya at sa katawan niya. Sir. Bakit? Tanong ni Parker habang nakatas ang kilay na nakatitig sa reaksyon niya. Don't tell me. Umaayaw ka na. Hindi pa tayo nagsisimula. Gusto ko lang po sanang sabihin na birhin pa po ako. Nahiyang sambit ni Isay dahilan upang umangat ang kilay ni Parker. May multo ring ngiti ang nagtatago sa labi nito kaya naman hindi niya naiwasang mapanguso na lang. Kung pwede lang po sanang dahan-dahanin lang. Naputol ang sasabihin niya nang bigla na lamang tumawa si Parker.
Mas lalo lang tuloy na namula ang mukha ni Isay nang dahil sa pagkapahiya. Dahil hindi niya kailanman naisip na tatawanan lang siya ng lalaking ito sa pagkaberhin niya. Nakakatawa ba kapag berhin pa? Hindi ba dapat na maging masaya siya? Hindi niya alam kung bakit pero tila ba napahiya siya nang dahil sa ginawa nitong pagtawa sa harapan niya. Alam ko, natatawang sambit ni Parker bago siya sumeryoso sa pwesto niya sa harapan ng dalaga. Pero hindi ko may papangako sa'yo na magdadahan-dahan ako dahil hindi ko sigurado kung kaya ko ba. Napalunok si Isay sa akin na higaan niya habang pinagmamasdan ng lalaki sa harapan niya. Kaya naman wala ibang nagawa si Parker kung hindi ang ngumiti rito. Pero huwag kang mag-alala dahil titiyakin ko na mag-e-enjoy ka ngayong gabi. Lalo na ngayong ako ang kasama mo. Aniya pa sa dalaga. Bahagyang napapikit si Isay sa pwesto niya. Lalo na nang sandaling magsimula si Parker sa paghaplos sa mga balikat at braso niya. Hindi pa man siya nag-uumpisay, mukhang manlalaban ang dalaga. Napagtanto niya lang sa sarili niya na tama siya ng sandaling naramdaman niya ang panginginig nito nang mahalikan niya ang leeg nito. What's wrong? Tanong niya habang kunot noong nakatitig sa dalaga. Nagbago na bang isip mo? Pasensya na po. Sambit ni Isay bago siya umupo sa pwesto niya na ikinakunot naman ng noon ni Parker. Mas lalo lamang siyang naguluhan nang nakita niya kung paanong dumaos-dos ang luha sa mga mata ni Isay. Kung hindi siya nagkakamali ay tamang inakala niya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang pagmasdan ng dalaga sa pag-iyak nito. At nang kumalmay, tsaka lang ito bumaling ang tingin sa kanya. Pasensya na po, sir. First time ko po kasi kaya... Sambit ito bago ito umiling at muling yumuko sa harapan niya. Ituloy na po natin. Hindi kita pwedeng persahin kung ayaw mo, miss. Sambit ni Parker bago siya umalis sa kama. Hindi pa man siya nakakaalisay. Marana siyang hinawakan sa braso ng dalaga. Dahilan upang bumaling siya ng tingin dito. Kailangan ko nang umalis kung wala akong. Ituloy na po natin. Pangako. Hindi na ako manginig. Sambit nito na ikinanguso naman ni Parker na animong nagpipigil lang ng ngiti sa harapan niya. Kailangan ko po kasi talaga ng pera ngayon para sa operasyon ng nanay ko. Kung hindi po matutuloy ang mangyayari sa atin, hindi po siya maoperahan. Sorry. Sorry kung hindi mo na ituloy o kung nabitin ka man po. Pangako, pipigilan ko po ang sarili ko, sir. Umiling ito bago muling yumuko sa pwesto niya. Ayaw ko nang bumalik sa entabladong iyon. Please, ituloy na lang natin. So, nandito ka dahil kailangan mo ng pera para sa operasyon ng nanay mo. Kunot noong sambit ng lalaki bago siya muling umupo at pinagmasdan ng dalaga sa kinaupuan nito. Bakit? Po? Bakit mo naisipang suungin ang trabahong ito? Ito na lang bang paraang nakikita mo? Tanong ni Parker sa kanya na ikinababa ng tingin nito sa sarili. Gusto niya mang itago ang pag-aalalay. Hindi niya rin naman magawa dahil ayaw niyang may misinterpret ng dalagang emosyong pwede niyang ipakita rito. Maraming pwedeng gawin, miss. Maraming ibang trabaho dyan. Hindi mo. Kailangan magbenta ng laman para sa operasyon ng nanay mo. Wala pa akong pwedeng mautangan ng pera at isa pa po. Siya na lang ay meron ako kaya gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin para lang maigligtas si nanay. Aniya bago nangingilid ang mga luha niyang bumaling ng tingin sa lalaki ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang pagmasdan siya sa pwesto niya. Kung walang mangyayari sa atin, mawawala sa akin ang nanay ko. Bagakanda utang-utang kami sa ospital kung huwag mo nang intindihan pang tungkol sa bagay na iyon. Sagot ni Parker sa kanya dahilan upang nagugulan ang mukha niyang bumaling ng tingin dito. Hindi ko nakukuhanin ng pera sa account mo. Magpahinga ka na. Sagot nito. Walang ibang nagawa si Isay kung hindi ang nangingilid ang luhang bumaling ng tingin sa binata. Bago pa man makatayo si Parker sa kinaupuan niya ay mabilis na siyang sinunggapan ng yakap ni Isay. Nung unay, ikinalaki pa ng mga mata niya sa gulat. Wala na rin siyang nagawa pa nang sandaling humikbit mula sa pagkakayakap sa kanya. Malaking tulong po ito para sa nanay ko. Maraming salamat po talaga. Naiiyak niyang pasasalamat dahilan upang unti-unting umangat ng mga kamay si Parker sa likuran niya upang gantihan ang yakap sa kanya ng dalaga. Maraming salamat po talaga. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Mamaya,
Mahinang sambit ni Parker habang nanatili pa rin nakayakap sa kanya ang dalaga. Mamaya ka na umalis. Dito ka na lang din matulog at medyo malalim na rin ang gabi. Dagdag niya pang bilin. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan kapag pinalis kita. Aniya pa. Hindi alam ni Parker kung bakit ganito na lang ang nararamdaman niya ngayon para sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit tila ba unti-unting pinipilis ang puso niya nang dahil sa mga napag-usapan nila ng estranghero ngayon. Hindi ba't malamig ang puso niya? Hindi ba't ni minsan ay hindi siya nagpakita ng awa para sa ibang tao? Bakit ang dali lamang napalambot ng dalagang iyon ang malamig at matigas niyang puso? Where the hell are you? Singali Bianca sa kabilang linya dahilan upang mapabuntong hininga na lang siya sa kinaupuan niya sa sofang naroroon. Alam mo ba na ilang oras na kitang tinatawagan? Nasa trabaho ako, Bianca. Sinong tangang maniniwala sa'yo? Sige nga. Singhal nito. Kahit na hindi niya man nakikita ang mukha ng dalagay, natitiyak niya rin naman na busangot na naman ang mukha nito tulad ng nakagawin niya noon pa man. Kapag hindi ka pa umuwi ngayon, I swear, pagsisihan mo talagang hindi ka umuwi. Marami pa akong inaasikaso, Bianca. Ano ba yung inaasikaso mo? Babae ba? Isang buntong hiningang pinakawalan niya bago umiling sa sarili nang dahil sa dismaya sa ugaling ipinakita nito sa kanya. Sumagot ka. Wala akong babae. At kung meron man, wala ka nang pakialam doon, okay? Singhal niya na kinatahimik nito sa kabilang linya. Ngayon kung pwede lang puputulin ko na itong tawag. Tulad ng sinabi ko, marami akong inaasikaso ngayon. How dare you? Bye. Aniya bago niya pinatay ang tawag at muling napatingin sa kama kung saan natutulog si Isay. Walang nangyari sa kanila ngayon. Kaya naman pala isipan para sa kanya kung bakit tila ba pagod na pagod ang babaeng iyon ngayon. Marahil ay totoo ang sinabi niyang malaki ang problemang pinagdaraanan niya. Dahil kung wala lang naman sa kanyang problemang iyon o kung gawa-gawa niya lang talaga ang bagay na iyon, hindi niya makikita ang pagod na iyon sa mga mata ng dalaga kanina. Marahil nga'y ito ang resibong sinasabi ng iba. Wala sa sariling dinampot ni Parker ang telepono niya at agad na tinawagan ang numero ng sekretarya niya. Medyo malalim na ang gabi ngunit hindi naman iyon naging dahilan upang hindi nito masagot ang tawag niya para rito. Pakicheck ng files ni Melissa and Omar. Nakakonfine ang nanay niya ngayon sa ospital. Bili nito sa kabilang linya bago siya lumapit sa kama at pinagmasdan ng dalaga na ngayon ay malalim pa rin ang tulog. Bayaran mo lahat ng bills nila sa ospital ngayon. Aniya bago niya pinutol ang tawag. Ilang sandali pang pinagmasdan ng mukha ng dalaga bago siya nagdesisyong magbihis. Bago pa man siya lumabas ng kwartong iyon ay pumilas pa siya ng papel sa sticky note na naroroon bago niya sinulat ang mensahe niya para sa dalaga at tuluyan na ngang umalis sa lugar na iyon. Kinabukasan ay namumungay pa ang mga mata ni Isay nang magising siya mula sa pagkakahimbing. Isang minuto niya pang kinusot ang mga mata niya bago siya nagdesisyong magbihis na nga ng tuluyan. Ngayon ang punta niya sa ospital para magbayad. Nang maalala ang kabutihan na ginawad sa kanya ng lalaki ay dali-dali niya itong hinagilap sa kwartong iyon. Wala ang lalaki bago pa man siya gumising. Ni hindi niya nga nahagilap maski ang anino nito. Kaya naman hindi niya napigilan pa ang sariling mapanguso na lang. Ni hindi niya malang ako hinayaang makapagpasalamat sa kanya. Nguso niya sa sarili bago siya marahang nagtungo sa pintuan nang may makita siyang sulat na nakadikit roon. Marahal niyang tinanggal ang papel sa pintuan at halos mapangiti siya nang makita niyang mensahe nito para sa kanya. Wala namang madali sa mundo, miss. Lahat ng bagay may paraan. Sana hindi kita makita sa gintong klase ng sitwasyon. Tsaka ka nalang bumawi kapag nagkita tayong muli. Agad na namula ang mukha ni Isay bago niya itinago ang papel na iyon sa bulsa ng pantalon niya. Malaki ang ngiti niya nang tinahak niya ang labi ng ospital. Naroroon si Nathalie at nagbabantay sa nanay niya. Kaya naman hindi niya na mapigilan pa ang sarili na mapangiti. Gusto niyang ikwento sa kaibigan ang nangyari ngunit ayaw naman makarating ito sa nanay niya dahil natitiyak niyang mag-aalala ito. Medyo madaldal pa naman din si Nathalie kaya naman hindi na siya nagkwento pa. Ayaw niya rin namang bumaba pa ang tingin ni Nathalie sa kanya kaya naman hindi na siya mag-aabala pa na magkwento rito. Sa room 304 po, ngiti ng isang nurse na naroroon sa information desk. Marahan siya nitong pinagmasdan magmula ulo hanggang paa bago siya nitong binigyan ng form na susulatan niya. Kayo po si Melissa and Omar? Hindi po ba? Tanong nito. Marahan siya nag-angat ng tingin dito bago tumango at tinanggap ang form na binigay nito sa kanya. Bakit po?
Mahina itong natawa bago nakangiting umiling sa kanya. Sobrang swerte niyo po. Sambit na lang nito. Kahit na kuryoso ay, hindi niya na rin naman question pa ang nurse. Sa halip ay nakangiti niya na lang itong tinanguan bago siya nagdesisyong nagtungo sa loob. Hindi pa man siya nakakatatlong hakbang ay nakita niya na si Natalie na kunot noong nakatitig sa papel na hawak nito. Hindi na siya nagdalang isipan na puntahan ng kaibigan. Asalubungin kaya naman bahagya pa itong napatalon sa kinatatayuan nito. Isay! Hindi na rin naman nagulat pa si Isay nang mabilis siya nitong yakapin na ikinatawa niya na lang. Kamusta na, Natalie? Naku, hindi ito ang tamang pagkakataon para magkamustahan tayo ngayon. Natatawa nitong sambit bago nito inabot sa kanya ang isang resibo na tinanggap niya naman. Unti-unti ngang nawala ang ngiti sa labi niya nang makitang nakasaad sa papel na iyon. Nabayaran na palang pera na ginamit sa operasyon ng nanay mo. Hindi mo malang sinabi sa akin. Paanong, kailan, saan ka kumuha ng pera? Ang akala ko ba? Pwede bang samahan mo muna si nanay sa kwarto niya? May aasikasuhin lang ako saglit. Pakiusap niya bago niya tinahak ang daan. Patungo sa billing station dala ang resibong iyon. Paanong nabayaran ang lahat ng ito nang hindi niya namamalayan? Baka may nagkamali lang. Nasa 200,000 piso ang bill nila sa lahat-lahat kaya naman imposibleng may magkamali. Hindi niya naman pwedeng hayaan na gano'n na lang ang lahat gayong. Paano kung ang mga nurse na umasikaso roon? Ang mapuruhan kung sakali mang nagkamali lang ang mga ito sa nangyari. Hindi niya naman pwedeng hayaan na lang mangyari ang bagay na iyon. Ano? Fully paid na po talaga ang lahat, ma'am. Pagkumpirma ng babaeng naroroon sa billing station na napagtanungan niya. Si Mr. Parker Collins po ang nagbayad sa lahat maging 3 weeks recovery fee po ng nanay niyo. Hindi ko po siya kilala, nurse. Paano niya pong babayaran ng hospital bills namin kung hindi ko po siya kilala? Tanong ni Isay sa kanya na nangingiti naman itong ipinagkibit balikat. Kung ganun po ang nangyari, pwede ko po bang hingiin na lang ang address ng opisina niya? Kahit man lang, personal akong makapagpasalamat sa kanya sa ginawa niya sa nanay ko. Mabuti pa nga, ma'am. Alam ko pong hinintay kayo ngayon ni Sir Roon sa opisina niya. Sagot nito sa kanya bago nangiti at nag-abot ng papel sa kanya. Parker Collins? Kung hindi siya nagkakamali, ito yung pangalan ng chairman ng ospital. Paano niyang nalaman? Naroroon kasi sa labas ng pangalan nito. At doon nakapaskil. Nakita niya iyon bago pa man siya pumasok dito, kaya naman hindi siya pwedeng magkamali. Bakit naman babayaran ng isang chairman ng hospital bills ng mga pasyente niya? Lalo na't hindi niya naman ito kilala ng personal, unless kaibigan ito ng nanay at tatay niya, kaya binayaran nito ang bills ng nanay niya. Pero kahit na kaibigan iyon ng tatay niya, hindi pa rin makatwiran na bayaran nito ang bills nila sa ospital, lalo na't hindi naman biro ang 200,000 na binayaran nito para sa nanay niya. Ano po yun, ma'am? Tanong ng lalaking humarang sa kanya pagpasok niya sa pintuan ng Parker na nagbayad sa hospital bills ng nanay niya. Si Parker Collins po sanang sadya ko. May appointment po ba kayo sa kanya? Tanong nito na marahan niya namang inilingan dahilan upang mapakamot na lang sa noong lalaking humarang sa kanya. Naku, hindi po kayo pwedeng papasukin sa loob, lalo ngayong wala naman kayong appointment sa kanya. Siguro po ay magpa-schedule na lang po muna kayo sa akin. Tatawagan ko na lang kayo para sa confirmation niya. Hindi naman po ako magtatagal, sir. Magpapasalamat lang po sana ako sa ginawa niya. Sagot ni Isay sa kanya na tinanguan naman ito, kasabay ng paglabas ng telepono nito. Siya po kasing nagbayad ng hospital bills ng nanay ko kahapon. Gusto ko po sanang magpasalamat ng personal sa kanya at hindi naman pa ako magtatagal. Nang dahil sa narinig ay kunot noong nag-angat ng tingin sa kanyang sekretarya nito bago niya pinagmasdan ang dalaga. Nang makitang pamilyar ang dalagay, tsaka niya lang itong tinanguan at nginitian. Kayo po ba si Melissa Inomar? Nangingiti nitong sambit na kunot noon niyang nginitian. Naku, pasensya na po kayo, ma'am. Dapat po sinabi niyo na nung una pa lang. Pasensya na po talaga. Pwede na po kayong pumasok. Sambit nito bago siya nito pinagbuksan ng pintuan. Kahit na naguguluhan ay walang ibang nagawa si Isay, kung hindi ang nangingiti na lang na tumango sa binata bago siya nagdesisyong pumasok sa loob. Nawala lang naman ang ngiti niya nang makitang pamilyar na lalaki ngayon ay nakaupo sa upuan nito habang abala pa rin sa atensyon sa mga pinipirmahan nitong mga dokumento sa mesa niya. What brought you here, miss? Tanong nito sa baritonong boses na bahagya niya pang ikinatigil. Hindi siya nakasagot ng dahil sa labis na pagkabiglay, walang ibang nagawa si Parker, kung hindi ang kunot noong nag-angat ng tingin dito. Hindi mababakasan ang mga gulat sa mga mata ni Parker nang sandaling magsalubong ang mga mata nilang dalawa ni Isay. Bagkusay, may multo pang ngiti sa labi nito,
lalo na nang makita niya kung paanong magulat ang babae sa kinatatayuan nito. Ikaw? Utal at putol-putol niyang sambit. Bahagyang natawa si Parker bago siya nagdesisyong tumayo mula sa mesa niya at mapaglarong nagtungo sa direksyon ng dalagang hanggang ngayon ay nagugulat pa rin sa rebilisasyong napagtanto niya. Lumapit si Parker sa direksyon niya, kaya naman walang ibang nagawa si Isay kung hindi ang mapaatras. Ang kaso nga lang ay muntik na siyang madulas ng dahil sa labis na pag-atras, kaya naman walang ibang nagawa si Parker kung hindi ang kunot-noo siyang sambutin na ikinamaang ng labi niya. Sa pag-awang ng labi niya ay mabilis na bumaba ang tingin ni Parker rito. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba lumagkit ang tingin ni Parker sa kanya, lalo na nang maramdaman ng binata kung paanong higpitin ni Isay ang pagkakahawak niya sa braso nito bilang suporta. May posibilidad kasi na baka madulas siya kung sakali mang bumitaw siya sa pagkakahawak sa binata. Ikaw pala. Mahina niyang tugon bago siya umayos mula sa pagkakatayo bago bitawan ang mga kamay ni Parker sa kanya. Isang tikhim lang ang ginawad ni Parker sa sarili niya bago siya umayos sa pagkakatayo at humarap sa dalaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin sa harapan niya. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko sanang magpasalamat sa iyo sa lahat ng naitulong mo sa akin at para na rin sa bills namin na binayaran mo na pala. Sagot ni Isay sa kanya bago ito matauhan at agad na kinuha ang bag na nakasabit sa kanya, ang pera na nanggaling sa binata kagabi. Since nabayaran na rin naman ang bills sa operasyon ng nanay ko nang dahil din sa tulong mo, babalik ko na rin sana itong pera na ibinigay mo kagabi. Sa katunayan nga lang ay medyo malaki pa pala ang perang ibinayad mo sa akin kagabi. Gusto ko nga sanang humingi ng pasensya dahil wala man lang nangyari sa ating dalawa. Pero huwag kang mag-alala dahil pagtatrabahuan ko naman yung itinulong mo sa akin. Hindi sa ganoong paraan pero gagawa pa rin ako ng paraan para may balik sa iyo yung... Pwede bang huwag mo na muna nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na iyan? Lalo na ngayong nare-rip tayo sa loob ng hospital. Mahinang pakiusap ni Parker kahit na nalilito ay nagawa niya pa ring tanguan. At isa pa, hinding-hindi ko tatanggapin ang bagay na iyan. Bakit? Dahil ba sa maruming kamay ito? Nanggaling? No. Natatawang sambit ni Parker bago siya namumulang nag-iwas ng tingin sa dalaga. Gusto mong bumawi sa akin, hindi ba? Kapag ba hiningi ko ang oras mo para sa isang dinner, papayag ka ba? Nang dahil sa narinig ay mabilis na nagliwanag ang mukha ni Isay bago marahang tumango sa binata. Hindi na rin naman kinuha pa ni Parker sa kamay niya ang sobrang naglalaman ng pera at na ilang beses niya pa man itong ibigay at pilit sa binata. Gamitin mo na lang sa ibang bagay ang perang nandyan. Hindi ko na kailangan iyan. Saan ito? Nang muli niya naman sana itong ibabalik sa binata kanina. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Isay sa sobrang hawak niya bago pa man siya napanguso sa mga naisip. Ang buong akala niya ay umiikot na lang ang mundo ngayon sa pera. Na kung wala kang pera, wala kang respetong matatanggap mula sa ibang tao. Na kung wala kang pera, wala kang karapatang makipag-usap sa kanya. Nabuhay siya sa ganong klase ng pag-iisip. Ni hindi man lang niya naisip na may tao pa palang tutulong sa kanya at na nakita siya nito sa ganong klase ng sitwasyon ni Parker. Naawa ba talaga sa kanya ito nang dahil sa nangyari o baka naman sadyang interesado lang si Parker sa kanya? Kung wala siyang interes sa dalaga, bakit siya nito inaya para sa isang dinner date? Teka, date bang matatawag iyon? Tanong niya sa sarili bago siya napailing at ngumuso na lang na naglakad patungo sa kwarto ng nanay niya. Kahit na hindi pa lubusang gumagaling ang sugat ng nanay niya. Kahit na papaano ay nakahinga pa rin siya ng maluwag. Ang importante ay nawala ang bukol nito sa tiyan nang dahil sa operasyon. Sa ngayon ay ang pagpapakemotherapy na lang ang kailangan niyang paghandaan. Hawak niya na ang pera kaya naman wala na siyang kailangang intindihin pa. Seryoso ka ba? Gulat na sambit ni Nathalie bago siya sekretong bumaling ng tingin sa kama kung saan nakahiga ang nanay ni Isay na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Muli siyang lumingon sa kaibigan habang nanatili pa ring nakahawak sa sobrang ipinakita nito sa kanya kanina. Saan kayo nagkakilala kung ganon? Hindi na importante iyon, Nathalie. Importante iyon, Isay, dahil wala namang lalaki ang gagastos ng kalahating milyon para sa babaeng isang gabi niya lang nakilala unless. Sambit nito bago sumama ang muka at muling lumingon sa kaibigan na napanguso na lang nang makita ang reaksyon niya. Unless may ginawa ka sa kanya. Kumunot ang noo niya sa pagtataka sa sinabi nito. Tulad ng sagot nito sa kanya bago sumenyas na animo may sinusubo na ikinapula ng mukha ni Isay. Huwag mong sabihin na yung ginawa mo, Isay. Of course not.
At bakit ko naman gagawin iyon? Singhal ni Isay sa kanya bago niya sinabok ang kaibigan na ikinatawa nito. Sadyang naawa lang siya sa akin. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman libre iyon. Pinautang niya lang ako. Huwag ka rin mag-alala dahil wala siyang ginawa sa akin at mas lalong wala akong ginawa sa kanya. May bayad ito. Babayaran ko ito. Sigurado ka ha? Natatawang sambit ni Nathalie bago muling na ibang usapan nilang dalawa. Kahit na papaano ay nakahinga rin naman ng maluwag si Isay, lalo na nang si Nathalie na rin mismo ang nag-iba ng usapan nilang dalawa. Kung sakali mang nagtagal ang usapan nila tungkol sa bagay na iyon ay hindi alam ni Isay kung anong isasagot niya sa kaibigan. Dapat ba siyang umamin dito? Ayaw niyang umamin dahil sa oras na gawin niya ang tungkol sa bagay na iyon. Alam niyang makakarating ang tungkol doon sa nanay niya at ayaw niya namang mangyari ang bagay na iyon. Ang tahimik mo. Sambit ni Parker dahilan upang mag-angat siya ng tingin dito. Kunot noo siyang pinagmasdan ni Parker sa kinaupuan niya habang patuloy sa pagsimsim sa baso ng wine na hawak niya. Hindi na napigilan ni Isay ang pagdikhim bago siya nagdesisyong ibaba ang kubyertos na hindi niya namalayang kanina niya papalahawak. May iniisip lang ako, sir. Parker. Putol nito sa kanya na ikinanguso niya. Parker na lang itawag mo sa akin since hindi pa ito ang huling pagkakataon na magkikita tayong dalawa. Dagdag pa nito. Hindi pa ito ang huling pagkakataon? Ibig bang sabihin nito ay may kasunod pa? Tungkol sa bayarin sa ospital ang iniisip mo hanggang ngayon? Kuryosong tanong ni Parker na bahagya niyang ikinatigil. Kulang ba ang perang? Hindi. Natatawa at namumulang sagot ni Isay sa kanya na ikinaangat ng labi niya. Hindi lang ako sanay sa ganitong klase ng lugar. I mean, ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok ako sa ganitong klase ng lugar kaya nakakapanibago lang. Aniya bago siya bumaling ng tingin sa kabuuan ng mamahaling restaurant kung saan siya dinala ni Parker. Hindi ko alam na pagmamayari mo pala ito. Dagdag pa niya, para lang may ibang usapan nila tungkol sa pananahimik niya magmula pa kanina. Isang buntong hiningang ginawad ni Parker sa kanya. This is not mine. Hospital ang pagmamayari ko. Sa magulang ko nakapangalang restaurant na ito since hindi ko na maasikaso pang tungkol sa business na ito. Isa pa, wala naman talagang interes sa negosyo ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang nanay ko. Sadyang wala lang talaga silang mapag-iwanan ng properties ng lolo't lola ko kaya heto kami ngayon. Paliwanag ni Parker sa kanya na marahan naman itong tinanguan. Bilisa bang pangalan mo, hindi ba? Isay na lang. Sagot ni Isay sa kanya na marahan naman itong tinanguan. Isay, anong ginagawa mo sa club na iyon nung gabing iyon? As far as I know, serbedora ka roon, hindi ba? Tanong nito na ikinapula ng mukha niya. Pera ba talaga para sa operasyon ng nanay mong dahilan? Kung bakit naroroon ka ng gabing iyon? Wala naman akong ibang dahilan. Kung hindi iyon lang. And besides, wala lang talaga akong choice. Natatawa niyang sambit na hindi naman ito kinibo. Ilang minuto pa muna silang natahimik bago muling nagbukas ng mapag-uusapan si Parker. Hindi ka nag-aaral? Kuryoso nitong tanong na animong interesado talaga sa babaeng kaharap niya. Since tapos ng operasyon ng nanay mo at sinagot ko naman lahat ng ginastos niyo. Bakit hindi mo na lang kaya ubusin ang perang ibinigay ko sa iyo sa pag-aaral mo? Gamitin mo sa pagpasok mo, walang mangyayari sa iyo kung mananatili ka sa lugar na iyon. Dagdag pa nito bago umiling na animong dismiyado sa trabahong pinasukan niya na ikinanguso na lang nito bago nagbaba ng tingin ng dahil sa pagkapahiya. Hindi ka dapat pumapasok sa ganong klase ng trabaho. Mapapahama ka lang kung babalik ka pa roon. Naman talaga akong balak nang bumalik roon. At isa pa, nagpaalam na ako sa manager ko nung isang araw. Sagot ni Isay sa kanya bago nakangiti nag-angat ng tingin sa binata at ngumiti na hindi naman ito ginantihan. Huwag kang mag-alala dahil tutuparin ko ang lahat ng binili mo sa akin. Nung gabing iyon, hindi mo na ako makikita sa ganong klase ng sitwasyon. Dagdag pa niya na walang awkwardness nila sa isa't isa. Nang muling nagbukas si Parker ng usapan na natitiyak niyang makakarelate ang dalaga. Doon na rin sinabi at inamin ni Isay sa kanya na gusto niyang maging abogado kaya naman. Doon lang din pumasok sa isip ni Parker na gumawa ng paraan upang matupad ang simpleng kagustuhan ng dalaga na mapag-aral sa law school. Marami siyang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang eksklusibong paaralan kaya naman natitiyak niyang may magagawa rin siguro ang mga ito sa oras na pakiusapan niyang mga ito. Nabanggit mo sa akin na gusto mong mag-aral ng law. Sambit ni Parker nang muli silang magkita ng dalaga. Ngumiti kay Isay nang bumaling ito ng tingin sa kanya. Huminto sila sa paglalakad sa pathway. Dahilan upang bahagya pa silang gumilid upang di sila makaistorbo sa daan.
Baka sa mukha ng dalaga na nagugulan ito dahil sa biglaan niyang pagpasok tungkol sa usapang iyon. Kaya naman bahagya pang napangiti si Parker. Hindi niya may pagkakaila sa loob ng isang buwan nilang pagkikita at paulit-ulit na dinner sa labas. May kung ano siyang nararamdaman para sa dalaga. Tila ba gumagaan ang pakiramdam niya sa tuwing kasama niyang dalaga at hindi niya iyon kailanman maitatanggi. Tila ba mas lalo lamang nabubuhayan ang loob niya sa tuwing kasama niyang dalaga. Para bang nagkaroon ng kulay ang madilim niyang mundo simula nang makilala niya ito. Kaya naman natitiyak niya sa kanyang sarili na hindi niya kakayanin kung sakali mang umiwas ito sa kanya. Anong meron doon? Natatawang sambit ni Isay sa kanya bago niya hinarap ang binata. Isang bundong hiningang pinakawalan ni Parker bago niya nakangiting inabot sa dalaga ang isang sobre na sorpresa nito para sa karawan niya. Tama, ngayon ang araw ng karawan ng dalaga. Kaya naman natitiyak niyang magugustuhan ng dalagang regalo niyang iyon para rito na natitiyak niyang magagamit ni Isay sa susunod na buwan. Kinausap ko ang tita ko sa law school na pinasukan ng pinsan ko noon. Pinaayos ko lahat ng dokumento mo at pwede ka nilang matulungan kung interesado ka talagang mag-aral. Ito lang naisip kong iregalo sa iyo ngayon dahil alam kong hindi ka naman interesado sa mga material na bagay. Paliwanag niya habang pinagmamasdan si Isay na ngayon ay katuon pa rin ang mga mata sa sulat na hawak niya. Kung may ipapasa mo ang exam na iyan, pwede ka nang dumiretso sa law school. Hindi mo na kailangang duman pa sa mahirap na daan. Kung desidido ka na talagang maging abogado, gawin mo lahat ng makakaya mo para may pasang exam na iyan. Hindi pa man ipapaliwanag ng Parker na maayos ang lahat ay mabilis na siyang sinunggapan ni Isay ng isang mahigpit na yakap na ikinasinghap niya na lang. Isang segundo pang nagdagal ang yakap ni Isay sa kanya bago niya naramdaman ang mga kamay niya na unti-unting gumanti ng yakap sa dalaga. Ito na yata ang pinakamagandang birthday gift na natanggap ko, Parker. Sambit nito bago naluluhang humarap sa kanya at bahagyang natawa. Muli siyang nagbaba ng tingin sa sobrang hawak niya na ikinangiti na lang ni Parker. Hindi ko alam kung gaano mo akong napasaya ngayong araw. Maraming salamat ha, Parker. The best ka talaga. Dagdag pa niya. Isang ngiti ang iginawad sa kanya ni Parker bago sila nagdesisyong magpatuloy sa paglalakad. Medyo kwela si Isay at isa ito sa mga bagay na nagustuhan ni Parker sa kanya. Kahit na marami siyang problema sa buhay, idinadaan na lang niya ang lahat ng ito sa tawa. Yung tipo nagugulat na lang ibang tao dahil hindi halata sa mukha ng dalaga na may problema siyang ininda. Dahil sa sipag at diskarte ni Isay sa buhay, hindi kalaunan ay sumilalim na nga siya sa examination na tinutukoy ni Parker. Sa halos 100 estudyanteng nagbalak na kumuha ng exam na iyon, isa siya sa 13 nakapasa. Medyo mahirap ang exam na iyon, ngunit dahil sa sipag at tiyaga ni Isay ay nagawa niyang ipasa ang lahat ng iyon. Susundin kita sa apartment yun ng nanay mo. Sambit ni Parker habang nakangiting nakatagilid ng ulo, habang pinakikinggan ang dalaga na tumitili sa kabilang linya. We need to celebrate. Dagdag pa niya bago niya tuluyang naisuot ang relo niya at agad nangang pinatay ang tawag. Nakangiti siyang naglakad patungo sa pintuan ng kwarto niya. Nawala naman ang ngiti niyang iyon. Nang pagbukas niya ng pintuan, ang nakabusangot na mukha ni Bianca ang sumalubong sa kanya. What are you doing here? Kunot noon niyang tanong dahil hindi niya inaasahan ang presensya ng dalaga. Bianca, may lakad ka? Tanong nito. Anong ginagawa mo rito, kako? May lakad ka. Sambit nito bago humalukip-kip sa harapan niya. Saan ang punta mo, Parker? Don't tell me. Ba iba kang babaeng pinopormahan? Nitong mga nakarang buwan, napapansin ko palagi kang wala rito sa bahay. Ni hindi mo na rin ako ganong tinatawag. Hindi tulad noon, isang tawag ko lang. Sumasagot ka kaagad. May trabaho ako, Bianca. At hindi ko naman siguro responsibilidad na sagutin ang tawag mo, hindi ba? How dare you? Nanggigigil nitong sambit na lihim na inismira ni Parker. Ni hindi ka man lang talaga susunod sa kagustuhan ni tita? Ano? Gusto mo ba talagang pinuparsa ka, ha? Tulad ng sinabi ko sa'yo noon. Iyon pa rin ang sasagot ko sa'yo ngayon, Bianca. Sambit ito bago siya lumapit sa dalaga na hindi naman ito ikinatinag. Hindi kita papakasalan kahit na lumuha pa ng dugo si mama. Kung gusto ka niya, bakit hindi ka sa kanya magpakasal? Hindi mo ako madadaan sa kesyo. Ikaw ang gusto ng mama ko o ano? Hindi niya ako kailanman mapipilit sa isang bagay na hindi ko gusto. Iyan ang tatandaan mo. Sagot ni Parker sa kanya na ikinagilid ng luha niya. Bago niya inismiran ang dalaga at nagsimula na ngang maglakad patungo sa labas.
Ni minsan ay hindi niya kailanman naintindihan ang punto ng mga magulang niya. Buong buhay niya ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang sundin lahat ng utos nito. Siguro ay ito na rin siguro ang tamang panahon upang tumayo siya sa sarili niyang mga paa. Kilala naman niyang mama niya. Wala namang problema sa kanya kung sino man ang babaeng pipiliin niya. Basta't importante lang para sa mga ito ay yung babaeng nakapag-aral. Iyon din ang dahilan sa kung bakit niya ininais na tulungan si Isay sa pag-aaral niya. Para agad itong matanggap ng nanay niyang pagdating ng panahon. Sorry kung natagalan ako. Sagot ni Parker nang pinagbuksan niya ng pintuan ng kotse ang dalaga na ikinangiti naman ito. Marami kasing trabaho sa opisina. Hindi ko rin naman maiwasan ng meeting lalo na't maraming potential investors ang nakipagkita sa akin kanina. Paliwanag niya pa nang sandaling makapasok siya sa loob. Hindi naman ako nagmamadali, Parker. At isa pa, wala naman akong laban sa trabaho mo. Pero lang naman tayong busy. Ako sa pag-aaral ko, ikaw sa trabaho mo. Sagot ni Isay sa kanya bago niya hinawakan ang kamay ng binata na ikinangiti naman ito. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi na tayo gaanong abala sa kanya-kanya nating pinagkakaabalahan, uubusin natin ang oras nating magkasama. Babawi tayo sa isa't isa. Pangako iyan. Dagdag pa ni Isay bago napangiti sa binata. May 6 na buwan ang nakakaraan simula nang manligaw si Parker sa kanya at may 2 buwan na rin ang nakalipas simula nang sinagot niya ito. Hindi kailanman pumasok sa isip niya na mauwi ang lahat sa ganito. Ang buong akala niya ay buong puso lang na pagtulong ang habol sa kanya ni Parker. Ngayon niya lang naintindihan ang lahat ng pagtulong ni Parker sa kanya mula noon hanggang ngayon ay may ibig na palang sabihin sa binata. Nung una ay pinigilan niya pa ang sarili niyang mahulog sa kabutihang puso ng binata. Pero nang sandaling umamin ito ng nararamdaman niya sa kanya, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang umamin pabalik dito. Sekreto nilang relasyon sa isa't isa ay umabot ng halos 3 taon, kung saan 3rd year high school na rin si Isay sa Lou School na pinapasukan niya. Naintindihan naman ni Isay kung bakit hindi siya na ipapakilala ni Parker sa nanay niya dahil unang-una sa lahat, hindi pa siya sigurado kung matatanggap na talaga siya ng nanay nito. Sinabi na rin naman ni Parker sa kanya na matapobre ang nanay niya kaya naman hindi na siya nag-abala pa na magpakilala rito. Siguro ay tsaka na lang kapag may napatunayan na siya sa sarili niya. Hindi mo malang sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala, iho. Sambit ng nanay niya nang sinadya pa siya nito sa opisina niya na ikinatihimik na lang ni Parker. Mapaglaro itong naglakad patungo sa direksyon niya habang si Bianca naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang umismil sa likuran ng ginang. Sino naman ang maswerteng babaeng iyan? At bakit mo nililihim sa akin ang lahat? Mas maganda at matalino ba yan kay Bianca? Don't tell me. Nagnobya ka ng babaeng pipitsugin lang. Alam mo na. Sambit nito bago nakangiting nagkibit balikat na lihim namang inismiran ng anak niya. Mga babaeng walang pinag-aralan. Nag-aaral siya sa Lou School, ma. Sagot ni Parker sa nanay niya na ikinatigil naman ito sa gulat. 3rd year at graduating na siya sa susunod na taon. So she's a lawyer. Tangon nito bago ngumuwi. Kailan mo ako ipapakilala sa kanya kung ganon? Hindi na kailangan, ma. Anong hindi na kailangan, Parker? Nanay mo ako. I have my rights na questionin iyang mga choice of woman mo na ikinama mo. Hindi ko siya ikinama, ma. She's my girlfriend. Singhal niya na muli nitong inismiran. Fine. Gusto mo siya makilala? Then, ipapakilala ko siya sa'yo. Kung gusto mo. Dagdag pa nito bago sumandal sa upuan niya. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Bianca, kundi ang umismil sa gilid habang pinagmamasdan ng dalawa na magtalo sa harap niya. Hindi niya may pagkakailang. May salo siyang nararamdaman ng dahil sa narinig. May nobya na si Parker? At sino naman ang babaeng ipinalit dito sa kanya? Kilala niya na si Parker noon pa man. Halos magkasabay na silang lumaki kaya naman ang buong akala niya ay hinihintay lang siya ni Parker na maging handa. Ang buong akala niya ay may gusto rin si Parker sa kanya, ngunit mukhang nagkamali pa ata siya ng inakala niya. Kung may nobya neto at nag-aaral pa sa Lou School, then masasabi niyang hindi basta-bastang babaeng ipinalit sa kanya ni Parker. Maliban na lang kung bumaba ang tingin ni Bianca sa babae ngayon ay kasalo na nilang 3 sa dinner. Kung tutuusin ay wala naman talaga siya dapat dito, pero pinilit lang siya ng nanay ni Parker na sumama. Ayaw niyang makasalamuhang babaeng ipinalit nito sa kanya. Kaya naman ganito lang kabusangot ang mukha niya habang nakatitig sa babaeng may maamong mukha na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin sa harapan nila. So, ikaw si Isay na girlfriend nitong anak ko. Panimula ng nanay nito dahilan upang parahang hawakan ni Parker ang kamay niya na nakatago sa ilalim ng mesa. Nabanggit sa akin itong anak ko na Lou student ka raw. So,
may balak ka palang mag-abogado. Opo ma'am, sa katunayan nga po ay pangarap ko na po ito noon pa man. Enomar, tama ba? Putol nito sa kanya na namumula at nahihiya niyang tinanguan. Hindi familiar sa akin ang apelyido mo. Saan ka nga ulit ipinanganak? Sa Bohol po. Hindi ko talaga malala kung may kilala ba akong Enomar na taga Bohol. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi familiar sa akin ang pangalan at apelyido mo. Sagot nito bago hilaw nang umiti sa kanya. Anong trabaho ng nanay at tatay mo ngayon? Nagtatrabaho po si mama sa... Hindi na importante yun, ma. Sagot ni Parker sa nanay niya. Dahilan upang muli nitong makuha ang atensyon niya. Ang importante naririto siya sa harapan natin ngayon. Muling nagbukas ng usapan si Parker na nakakuha sa atensyon ng nanay nito. Hindi na rin naman nag-question ang nanay niya tungkol sa pamilya niya dahil sa tuwing mapupunta kay Isay ang usapan. Gumagawa ng paraan si Parker upang maibaling sa iba ang atensyon ng nanay niya. Napansin niya ni Bianca kaya naman mas lalo lang siya nagkaroon ng suspetsya sa tunay na katauhan ng babaeng kaharap nila ngayon. Sinasabi ko na nga ba? Aniya sa sarili bago niya pinagmasdan ang litratong ibinigay sa kanya ng private investigator na inutusan niya upang malaman ang tunay na katauhan ng nobya ng lalaking matagal niya nang gusto. Good morning po, tita. Hindi nagawa pang tapusin ni Isa ang bati niya rito nang sandaling itapon ng nanay ni Parker sa mukha niya lahat ng litratong ibinigay ni Bianca sa kanya kahapon. Hindi niya may pagkakaila na nagustuhan niyang dalaga nung unang kita niya palang dito. Nagbago lang naman ang pananaw niya rito nang makita niya lahat ng larawang ibinigay ni Bianca sa kanya para siraan ang nobya ng anak niya ngayon. Ang kapal din naman ng mukha mong umaligid sa anak ko, ano? Singhal nito habang nakaharap si Bianca at isa pang pinsan ng babae na tumulong kay Parker para lang maipasok sa law school ang nobya nito. At talagang ginamit mo pa talagang pinsan niya para lang makapag-aral ka sa law school? Ang taas ng tingin ko sa'yo nung una, pero nung makita ko lahat ng ito, tinapon niyang muli sa mukha ni Isay lahat ng larawang naroroon sa mesa na kinaiwas na lang ng tingin ni Isay. Hindi ko alam na pick-up girl ka lang pala. Kaya wala palang maisagot sa tuwing tatanungin kita tungkol sa background mo. Dahil pick-up girl ka lang, pokpok ka. Hindi pa ako pokpok, tita. Huwag mo akong matita-tita dyan. Sigaw nito sa kanya na nakakuha ng atensyon ng mga customer na naroroon sa restaurant. Niloko mong anak ko. Ginamit mo lang anak ko. Malandi ka na nga. Sinungaling ka pa. Alam ni Parker ang tungkol sa background niya, tita. Sambit ang pinsan ni Parker bago bumaling tingin sa kanya at ngumisi. Si Parker ang nagpapasok sa kanya sa law school. Kaya ibig sabihin lang nito, alam niyang tungkol sa background ng taong tinulungan niya. Dagdag pa nito, walang ibang nagawa si Isay kung hindang magbaba ng tingin sa tatlo ngayon ay walang ibang nagawa kung hindang pagmasdan siya magmula ulo hanggang paa. May galit sa mga mata ng nanay ni Parker nang pinagmasdan niya ang dalaga. Hindi niya may pagkakailang tila ba dismaya siya. Naririto na si Bianca sa harapan ni Parker, pero bakit mas pinili pa rin itong tanggapin ang marumi at sinungaling na babaeng tulad ni Isay? Nabulag lang ba talaga ang anak niya? Hindi na alam ni Isay kung paano siyang nakalabas ng restaurant na iyon. Ang naalala niya lang ay nagkaroon sila ng sagutan ni Bianca at ng nanay nito bago siya nagdesisyong umalis sa restaurant at pamilya nila. May kirot siyang nararamdaman dahil tila ba kung kailan niya ginustong lumugar sa tahimik kasama si Parker, doon tila ba may namamagitan na kung ano sa pagitan nila. Parati na lang may humaharang. Animong ayaw silang paglapitin sa isa't isa. Humahad lang na animong ayaw sa relasyon nilang dalawa. Ano bang naging mali ko, Parker? Singhal niya sa binata nang makausap niya ito tungkol sa nangyari. Gusto ko lang namang magmahal, Parker. Masama bang magmahal ka? Isay, mamili ka. Sambit ni Isay nang sandaling magkaroon siya ng lakas ng loob na questionin ng binata na ikinatigil naman ito. Sinong pipiliin mo sa aming dalawa? Hindi mo akong pwedeng mahalin kung naririyan ang nanay mo. Gustuhin ko man o hindi, wala rin akong magagawa. Hindi mo akong pwedeng mahalin kung naririyan ang nanay mo na walang ibang ginawa, kung hindi ang humadlang sa ating dalawa. What the hell are you talking about, Isay? Mamili ka! Sigaw ni Isay sa kanya na mas lalong ikinakunot ng noo niya. Ni hindi mo malang ako nagawang ipagtanggol sa kanya. Sa tuwing mamaliit niya ako sa mismong harap mo, Parker. Punong-puno na ako. Kung hindi mo kayang bitawan ang nanay mo, tingin ko, maghiwalay na lang tayo. Bakit sobrang dali ng para sa'yo na magdesisyon ng ganyan, Isay? Dahil napupunan na ako sa'yo, Parker. Singhal ni Isay sa kanya bago rumaragas ang luwas sa mga mata niya. Ano?
Hindi ka makapagpili sa aming dalawa, Parker? Wala akong kailangan piliin sa inyong dalawa dahil mahina ka. Dugtong ni Isay sa kanya bago dismayadong umiling dito na ikinakunot na lang ng noo ni Parker. Tingin ko, tapos na tayong dalawa. Ayaw ko nang makita ka pa. Maghiwalay na lang tayong kung ganon. Isay, no. Hindi mo siya kayang bitawan, hindi ba? Naiiyak na sambit ni Isay bago niya binawi ang kamay na sinubukang kuhanin ni Parker kanina. Maghiwalay na lang tayong dalawa. Total, bastos rin ang tingin mo sa akin sa pagkikitungo sa nanay mo nitong nagdaang mga araw. Tingin ko maghiwalay na lang tayong dalawa. Bakit sobrang dali lang para sa iyong sabihin ang bagay ni iyan, Isay? Sinubukan kuhanin ni Parker ang kamay niya at nang sandaling makuha iyon, ay mari niya itong hinawakan. Bakas ang galit sa tono at pananalita ni Parker. Bahagya na rin namumula ang mga mata niya nang dahil sa maghalong galit, iritasyon at sakit nang dahil sa desisyon ni Isay. Masisisi niya ba ang nobyo niya kung siya sa sarili niya ay alam niyang wala nga siyang ginawa nung sandaling minaliit ng nanay niya ang pagkatao ng nobyo niya? Marahil ay nasaktan si Isay ni hindi na nga siya nagawang ipagtanggol ng nobyo niya. Nagawa pa siya nitong sisihin sa kung bakit naging bastos ang pakikitungo ng nanay nito sa kanya. Kasalanan niya ba ang lahat ng iyon? Parker, ano ba? Sigaw ni Isay kasabay ng pagtulak sa kanya na ikinagitla ng nobyo niya. Tapos na tayo, okay? Magmula sa araw na ito, ayaw na kitang makita pa. Aniya bago niya binigyan ng isang madilim na tingin ang nobyo niya. Bago niya ito inismeran at tinalikuran upang makaalis na rin sa lugar na iyon. Buo ng desisyon ni Isay na bumalik sa probinsya kasama ng nanay niya. Siguro ay doon niya na lang din siguro ipagpapatuloy ang pag-aaral niya. Alam niya sa sarili niyang mahirapan siya lalo na ngayon. Wala na siyang suportang matatanggap mula kay Parker. Ngunit kahit na magiging mahirap ang lahat, gagawin niyang lahat ng makakaya niya para lang makapagtapos ng pag-aaral. Para lang maipagpatuloy ang pag-aaral ay nagdesisyon siyang pumasok bilang kahera sa probinsya. Estudyante sa umaga at kahera naman sa gabi. Ganito ang ginagawa niya sa tuwing may pasok siya sa school. Ang buong akala niya ay ang pagtatrabaho lang sa gabi ang magiging problema niya. Pero nang malaman niyang nagdadalang tao siya sa anak nilang dalawa ni Parker, doon lang siya nakaramdam ng takot at pag-aalala. Hindi mo ba sasabihin sa nobyo mo na dinadala mong anak ninyong dalawa, Isay? Mahinang tanong ng ina niya nang sandaling tumabi ito sa kanya sa kawayang naroroon sa labas. Isang marahang buntong hininga ang pinakawalan niya bago pa man siya umiling sa nanay niya. May karapatan siyang malaman na buntis ka, Iha. Mahirap magbuntis ng ikaw lang mag-isa. Dagdag pa nitong bago malungkot nang umiti sa anak niya at marahang hinawakan ang kamay nito. Hindi niya deserve malaman na may anak kaming dalawa, Nay. Hindi niya deserve dahil mas pinili niyang nanay niya kumpara sa akin. Bahagyang tawa ang nanay niya, kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang kunot noong bumaling ng tingin dito. Siyempre, pipiliin niyang nanay niya, Iha. Nanay niya iyon eh. Kapag ba ikaw ang pinapili sa aming dalawa, sino bang pipiliin mo? Tanong nito sa kanya na hindi naman niya kinibo. Wala tuloy ibang nagawa ang nanay niya kung hindi ang nakangiting umiling sa kanya. Isipin mo rin ang nararamdaman niya, Iha, nung mga panahong pinapili mo siya. Marahil ay nasaktan lang iyon at nasisigurado ko sa iyong marahil ay hindi lang kayo nagkakaintindihan. Dagdag pa nito. Siguro nga may punto ang nanay niya, pero may mangyayari pa ba kung sakali mang magbago pang isip niya ngayon? Putol na ang connection nilang dalawa ni Parker at wala na rin siyang balita rito. Kahit pa magbago pang isip niya, sa pakipaghiwalay rito ay wala rin namang magbabago. Kaya ko ito na ako lang mag-isa. Aniya sa sarili bago siya buntong hininga at hinawakan ang tiyan niyang nasa kabuanan na. Kaya ko nang tayong dalawa lang, anak. Hindi natin kailangan ng tatay mo. Aniya sa sarili bago siya pumikit at tahimik na lumuha sa kinatatayuan niya. Naging mahirap para kay Isay ang magbuntis nang siya lang mag-isa at walang suporta ng nobyo niya. May tampo siyang nararamdaman dahil sa hindi paghahanap ni Parker sa kanya, pero normal lang naman siguro iyon, hindi ba? Kasalanan niya naman ang lahat kung bakit siya nahihirapan ngayon. Kasalanan niya sa kung bakit walang pakialam sa kanya si Parker ngayon. Tahimik lang siyang nag-aayos ng mga maleta nila sa living room ng bila na lamang nag-flash sa TV nila ay isang flash report. Papatayin niya na sana ang TV, ngunit bago pa man niya nagawa iyon ay lumabas ang isang balita. Agad na natigilan si Isay sa ginagawa niya nang makita niya sa TV ang pangalan ni Parker. Ano pong nararamdaman niyo na sa wakas ay patutuloy na ang kasal niyong dalawa ni Bianca Morales? Tanong ng reporter sa dati niyang nobyo na ngayon ay walang ibang nagawa
kung hindi ang seryosong bumaling ng tingin sa camera. Kung hindi kami magkakamali ay may 5 taon na kayong engaged, hindi ba? Ano pong nararamdaman ninyo ngayon na finally ay matutuloy na ang kasal ninyong dalawa? Pinagmasdan niyang mukha ni Parker sa TV. Halos 6 na taon na nilang pagkakahiwalay sa isa't isa. Marami nang nagbago sa pisikal nitong anyong. Maskulado na siya noon pa man, pero mas lalo lang gumandang katawan niya ngayon kumpara noon. Kung hindi siya nagkakamali ay mukhang batang ito sa ehersisyo ngayon. Hindi tulad noon na purong trabaho sa opisina lang ang pinagkakaabalahan niya. Bahagya ring nag-matured ang mukha nito kaya naman nung unay, hindi niya pa nakilala ang dating nobyo. Masaya. Tipid na sagot ni Parker sa reporter. Hindi rin naman nagtagal ang mikropono kay Parker dahil kinuha na ng babaeng nasa gilid niya ang mikropono. Kahit nawala sa babaeng yun ang atensyon ng media, tila ba wala ring nagawa pang mga reporter kung hindi ito ang balingan ng mga tanong dahil mukhang wala sa hulog ang lalaking tinatanong nila. Hindi ko alam na ikakasal ka na pala sa kanya. Bulong ni Isay sa sarili bago siya tahimik na lumuha sa kinaupuan niya. Mabilis din siyang bumalik sa realidad lalo na nang maramdaman niya ang kamay ng anak na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi punasan ang mga luhang dumali sa pisngi niya. Mama, why are you crying? Tanong nito sa kanya na may bahid ng pag-aalala dahilan upang nakangiting umiling si Isay sa anak. Bumaling ang batang lalaki sa TV at halos upanguso nang makitang lalaki ngayon ay nakatitig pa rin sa camera. Do you know him? Tanong pa nito bago bumaling kay Isay. Kilala niyo po ba siya? Hindi anak. Sagot ni Isay bago niya niyakap ang anak at ibinaw ng mukha nito sa balikat niya. Bahagya siyang natawa nang muling maalalang sinabi ng anak. Hindi ko siya kilala. Napuwing lang siguro ako kaya lumuha ang mga mata ko. Pagsisinungaling niya pa. Kahit na 5 taon pa lang ang anak niyang si Archer, hindi niya maitatangging. Nakikita niya ito ng potensyal sa hinaharap. Alam niya na matalino ang anak. Hindi tulad ng mga batang may pag-isip tulad ng mga batang kaedad nito. Aminin man o sa hindi ay, may pagka-matured ang anak niya. At animang sa murang edad ay, maalam na sa lahat ng bagay. Hindi na rin siya magtataka pa kung sakali mang mahalata nito na nagsisinungaling siya. Lingid sa kalaman niya ay, may alam lang bata sa kung sinong tatay niya. Na kahit ilang beses pang itago ni Isay sa kanya ay, nagagawa niya pa rin ng paraan upang kilalanin sa malayo ang tatay niya. Dumating din sa puntong kinakailangan nilang mag-ina na bumalik sa Maynila kasama si Nathalie. Isa ng abogado ngayon si Isay, kaya naman medyo naging abala na rin siya sa trabaho. Mabuti na lang at naririto si Nathalie upang samahan siya sa mga kasong inaasikaso niya at samahan na rin siya sa pag-aalaga sa anak niyang habang nasa trabaho siya. Hindi ko talaga hayaan ang sarili kong hindi makabawi sa'yo, Nathalie. Nakangiti niyang sambit sa kaibigan nang makarating sila sa condo unit na binili niya malapit sa workplace na pagtatrabahuan niya. Hayaan mo kapag nakaipon na ako, dadalhin kita sa ibang bansa. Pagkatapos ay hindi mo na ako ibabalik dito sa Pilipinas? Natatawang biro sa kanya ni Nathalie na ikinataon nilang dalawa. Nang matapos ay marahan siyang tinapik ni Nathalie sa balikat bago ngumiti sa kanya. Hindi mo naman kailangang bumawi sa akin, Isay. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon. Yun pa rin ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya mo, Isay. Let's say, bumabawi lang ako sa inyo ng mama mo. Hindi mo naman kailangang gantihan lahat ng tulong na ibinibigay ko sa iyo dahil hindi ako humihingi ng kapalit, okay? Asakasuhin mo na lang si Archer. Okay na ako roon. Haba nitong litanya na ikinangiti niya na lang. Sa 3 linggo niyang pagtatrabaho sa law firm na pinapasukan niya, sa kabutihang palad ay, ni minsan ay hindi pa sila nagkanda upang palad ni Parker. Wala rin naman siyang plano pang magpakita rito. Kaya naman kahit papaano ay, naging kampante na rin siya. Engaged na nga siya, hindi ba? Kung engaged na siya, kahit na mahal niya pa rin si Parker hanggang ngayon. Hindi rin naman siya maghabol dahil may nobya na ito. Hindi naman siya tulad ng inakala nila nung una. Kapag nasa isang relasyon na ang dati mong nobyo, wala ka ng laban doon. Pwera na lang kung makapal ang mukha mo at gusto mo talaga ng may kaagaw. Ano? Trabaho pa rin ba? O babae na? Walang ibang nagawa si Parker kung hindi ang mapabuntong hininga na lang na ngayon kaagad ang binugan ni Bianca sa kabilang linya. Sa katunayan ay, may 5 taon niya nang tinitiis ang ugali nito. Hindi niya lang ito mahiwalayan dahil sa banta ng mga magulang niya sa kanya kung nandito lang talaga si Isay. Wala akong babae, Bianca. Ilang beses ko bang kailangan ulit-ulitin sa iyo iyon? Kung wala kang babae, bakit hindi mo magawang sagutin lahat ng tawag ko sa iyo, Parker? Gaano ba kahirap sa iyo ang pindutin ang answer button? Kailangan pa ba kitang turuan, ha? Huwag mo akong umpisan, Bianca.
At ako pa talagang nag-umpisa ngayon, Parker? Tumatawa ito sa kabilang linya na ikinatiim na lang ng bagang ni Parker. Really? Are you damn serious? Pasensya na, Bianca. Pero may meeting ako ngayon. Sa niya bago niya pinatay ang tawag at napasandal na lang sa kinaupuan niya. Hindi pa man nag-iinit ang likod niya sa sandalan ay muli na namang tumudog ang telepono sa gilid niya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sagutin ito. Hindi ba sinabi ko sa'yo na? Sorry sir, si Mike po ito. Sambit ng sekretarya niya sa kabilang linya dahilan upang mapabuntong hininga siya bago niya hinilot ang sentido niya upang ikalma ang sarili. May gusto po sanang kumausap sa inyo ngayon. Important call daw po. Ayaw naman po magsabi ng pangalan. Sinabi rin po niya na siya raw ang magpapakilala sa iyo kapag sinagot mo ang tawag niya. Nang dahil sa narinig ay tila ba may kung anong nabuhay sa dibdib niya. Mabilis na namula ang mukha niya bago niya pinindot ang telepono. I-connect mo ako sa tawag ngayon. Utos niya na ginawa naman ng sekretarya niya sa kabilang linya. Sa totoo lang ay huli na siya sa meeting ngayon. Kung tutuusin ay wala na siyang oras para sa ganitong klase ng tawag. Pero hindi niya alam kung bakit tila ba nabuhayin siya ng dahil sa nangyari. Umaasa ba siya ng tawag mula sa kung sinong mahalaga sa kanya noon? Umaasa ba siya na si Isay ang tumatawag sa kanya ngayon? Hello? Boses ng isang batang lalaki ang nagpakunot sa noo niya. Is this Mr. Parker Collins? Sino ka? Tanong niya sa bata bago siya dismayadong napasandal sa kinaupuan niya. Anong kailangan mo sa akin, bata? Alam mo ba na importante ang oras ko? Ilang segundo pa muna itong natahimik sa kabilang linya bago ito sumagot sa tanong niya. Dad, said nito sa kabilang linya na ikinakunot ng noo niya. Do you even know you have a son? Tanong niya na hindi nito agad nakuha. Bagkus ay napakunot noon na lang siya sa labis na pagkagitla. Umiyak ang mama ko nung makita ang engagement photo niyo ng girlfriend mo, Dad. Do you even know us? Dagdag pa nito bago niya narinig ang pagsinghot nito sa kabilang linya na ikinadurog ng puso niya. Let's meet. Aniya sa bata bago niya pinutol ang tawag at muling tinawagan ang numero ng sekretarya niya. Pay the 3 million fine. I'm not attending the meeting. Pupuntahan ko lang ang anak ko. Aniya bago niya pinutol ang linya at agad na dinampot ang suit niya at nagmamadali nang umalis sa opisina niya. Pakas ang galit sa mukha ni Isay nang sandaling makarating sa kanyang balita na pasekretong umalis si Archer nang hindi man lang nagpapaalam kay Nathalie. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng galit nang marinig ang dahilan ng anak niya. Diyos ko, Archer, 5 taon ka pa lang. Sigaw niya rito na hindi naman ito kinibo. At anong sinabi mong nakipagkita ka sa daddy mo? Kay Parker Collins? Alam mo ba kung anong ginagawa mo, ha? Gumagawa ka lang ng hukay sa ating dalawa. Nasa hukay na nga ako. Mas lalo mo lang hinuhukay ang hukay nating dalawa. Gusto ko lang naman makilala ng personal ang daddy ko, Mama. Hindi pa ba sapat ako sa'yo, Archer? Ano yung sinabi ko sa'yo noon na kahit anong mangyari, hindi natin kakailanganin ang tulong ng tatay mo? Tanong ni Isay sa anak niya bago siya lumuhod sa harapan nito at animong dismayado sa naging kilos ng anak niya. Alam mo bang mababaliw si Mama? Nang dahil sa ginagawa mo, anak? Alam mo naman kung gaano ako nasaktan nang ipinagbuntis kita, hindi ba? Niloko tayo ng tatay mo. Anong hindi mo maintindihan sa bagay na iyon, anak? Sinabi sa akin ni Daddy na okay kayo. Ikaw ang nakipaghiwalay sa kanya. At naniniwala ka naman sa kasinungalingan ng daddy mo? Galit niyang sambit bago niya inalog ang balikat ng anak niya. Archer, buhay ka na ba nun? Alam mo na ba kung anong nangyari sa mga panahong iyon? Wala kang alam sa nangyari sa aming dalawa. Isay, ano ba? Pigil ni Nathalie bago niya itinago sa Archer sa mga mata ni Isay na ikinabuntong hininga na lang nito. Bata lang ang kausap mo. Kung may galit ka kay Parker, pwede bang huwag mong ibuntun sa bata ang lahat? Wala siyang kinalaman, ano ba? Mabilis na kinuha ni Archer ang kamay niya sa pagkakahawak ni Nathalie sa kanya, dahilan upang mapabaling ang mga mata sa kanya ng dalawa. Buti pa si Daddy. Naiintindihan ako ni Daddy. Said nito bago siya tumakbo palayo. Archer! Hayaan mo nga ang bata. Singal ni Nathalie sa kanya bago niya hinarap si Isay nang hindi ito bumaling ng tingin sa kanya. May sariling buhay si Archer, Isay. Hayaan mo naman siyang magdesisyon ng para sa sarili niya. Nang dahil sa labis na galit ay walang ibang nagawa si Isay kung hindi ang makipagkita kay Parker. Iyon na rin ang ginamit na pagkakataon ni Parker upang makausap ang dati niyang nobya na ngayon ay animong malaki ang naging pagbabago sa mukha
At ugali nito base sa ekspresyon nito makikita sa mukha ng dati niyang nobya. Restraining order? Natatawang saan ni Parker. Bago pa man niya makamusta ang dalagay, iyon agad ang ibinungad nito sa kanya. Anong restraining order? Para saan? Para sa anak nating dalawa? Anak ko lang, Parker. Maski kailan. Hindi ka naging tatay sa anak ko. Sagot ni Isay sa kanya na natatawa niyang inilingan. Oo, may karapatan namang magalit si Isay sa kanya. Ngunit hindi naman ganitong klase ng bungad agad ang isasalubong sa kanya. Marahil ay, totoo ang sinabi ng pinsan niya noon na talagang palaban si Isay. Ang buong akala niya talaga ay malambot lang talaga ang puso nito. Oo, may karapatan naman si Isay dahil malaki ang naging kasalanan niya sa dalaga. Dahil mag-isa lang nitong ipinagbuntis ang anak nilang dalawa. Pero, kasalanan niya ba iyon? Kung hindi man lang nito ibinalita sa kanya tungkol sa pagbubuntis niya? Kung alam niya lang na buntis si Isay bago pa man ito nakipaghiwalay sa kanya, baka nga hindi niya ito hinayaan pang makatakas sa mga kamay niya. Oo, may kasalanan siya pero pareho silang may kasalanan sa nangyari. May kasalanan siya dahil hinayaan niya na lang ang dalaga na umalis at makipaghiwalay sa kanya. At may kasalanan din si Isay dahil hindi man lang nito sinabi sa kanya na buntis siya sa anak nilang dalawa. Kung alam niya lang nung una pa lang, edi sanay, hindi na nangyari ang lahat ng ito. Paano ako magiging tatay sa kanya kung itinago mo sa akin ng 6 na taon ang anak ko, Isay? Ito ba yung sinasabi mong paghiganti? Restraining order sa anak nating dalawa? Baliktarin man ang mundo, may karapatan pa rin ako sa anak ko. Nasa akin pa rin ang kustodiya ng anak ko. Pero may karapatan pa rin ako sa kanya. Sagot ni Parker sa kanya bago ito sumandal sa mesang nakapagitan sa kanilang dalawa. Hindi ka pwedeng magbuntis ng ikaw lang mag-isa, Isay. Hindi ka mabubuntis nang wala ako. Ipaliwanag mo yan sa judge kapag nakarating na tayong dalawa sa korte. Tingnan ko lang kung papanigan ka ng kukom kapag sinabi kong paski kailan hindi ka sumuporta sa anak nating dalawa. Paano nga ako susuporta kung wala akong kaalam-alam na nagbuntis ka? Baka nakakalimutan mong itinago mo sa akin ang lahat. Kung hindi pa man tumawag sa akin ang anak ko, hindi ko pa malalaman na may anak ako sa'yo. Hindi mo deserve na kilalanin kanyang ama dahil wala kang kwenta. Singhal ni Isay na ikinatigil niya. Mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo habang si Parker naman ay walang ibang nagawa kung hindang tumingala sa kanya. Magpa-file ako ng restraining order kapag nakita pa kitang umaligid sa paligid ng anak ko. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Aniya bago siya nagdesisyong maglakad palayo. Natigil lamang siya sa paglalakad nang muli niyang marinig si Parker na nagsalita. Anak ko pa rin si Archer, Isay. Huwag mong sabihing abogado ka na ngayon. Sambit nito dahilan upang bahagya niya pang naikuyom ang kamao niya. Kaya kong ubusin ang pera ko para lang makuha ang anak ko. Tingnan natin kung ganon. Sambit ni Isay bago siya bumaling kay Parker na ngayon ay nakatayo na rin sa upuan niya habang nanatili pa rin nakatiligod sa kanya. Salamat ka pala sa pagpapaaral sa akin. Ngayon mo malalaman kung worth it ba ang ginawa mo noon. Ngisi niya bago siya umismid at umalis sa lugar na iyon. Sa mga sumunod na araw ay hindi na muling kinausap ni Archer si Isay. Kahit nandyan pa ito sa kwarto ng anak nila. Mukhang nakatunog ang anak niya na naghain siya ng restraining order laban sa tatay niya. Kaya naman ganito na lang kung kumilos si Archer. Ni hindi na rin alam ni Isay kung anong gagawin niya. Lalo na nang sandaling isugod si Archer sa ospital nang dahil sa mataas na lagnat. Anak, hindi ka gagaling kung hindi ka kakain. May bahay ng pag-aalala niyang sambit bago niya nilingon ang dextrose na nakakabit sa anak niya. Gusto mo bang magkasakit ako nang dahil sa pag-aalala sa'yo? Ano bang gusto mo? Ipagluluto kita, anak. I want my dad, ma. Ibahid ng pakiusap ang tono nito na ikinambuntong hininga na lang ni Isay. Mabilis na sumabas si Natalie sa usapan ng dalawa bago natatawang nagbiro. Anong luto bang gusto mo sa daddy mo? Tinolang Parker o adobong Parker? Aniya na hindi naman kinibo ng dalawa. Walang ibang nagawa si Isay kung hindang bumuntong hininga bago siya bumaling ng tingin sa kaibigan na ngayon ay bahagya ng napanis ang ngiti sa labi. Call him. Utos niya kay Natalie bago siya muling bumaling sa anak. Kapag pinatawag ko siya rito, gusto kong kumain ka. Mangako ka sa akin, anak. Marahan itong tumango bago tipid na ngumiti sa kanya na ikinabuntong hininga niya na lang. Walang ibang nagawa si Isay kung hindang mapatitig na lang sa prutas na binabalatan ni Parker. Animong ingat na ingat ito sa pagbabalat kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindang mapanguso na lang bago nag-iwas ng tingin sa dalawa. Kahit na isang beses pa lang nakausap at nakasama ni Archer ang ama.
Tila ba komportable siya rito. Ni hindi man lang nagpa-DNA test si Parker kaya naman hindi niya tuloy naiwasang mapanguso. Mama, do you know that my dad loves basketball? Wala akong pakialam, Archer. Ang sungit mo naman. Sagot ni Parker kasabay ng pagkasimangot na ikinanguso niya na lang. Nagpatuloy lang sa paulit-ulit na pagbisita si Parker sa ospital hanggang sa tuluyan na ngang nakalabas ng ospital si Archer. Hindi may pagkakailan ng dalawa na unti-unti namang bumalik ang nararamdaman nila sa isa't isa kaya naman wala silang ibang nagagawa kung hindi ang umiwas na lang. Ayaw nilang dalawa na maging masamang ehemplo sa anak nila, lalo na ngayong engaged na si Parker sa ibang babae. Kaya naman kahit na naging mahirap para sa kanila ay naisipan na lang nilang umiwas sa isa't isa. Totoo ba itong chismis na nakarating sa akin, Parker? Galit na sambit ni Bianca bago niya hinarap ang binata na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi magtanggal ng cufflinks. May anak kayong dalawa ni Isay? Gaano katotoo na doon ka sa bahay nila dumidiretso nang uwi after work mo? Ni minsan lang ba inisip mo man lang kung anong mararamdaman ko? Fiancé mo ako, Parker. Kung hindi ko pa man lang malalaman sa mga kaibigan ko tungkol sa anak mo, hindi mo pa ba sasabihin sa akin? Wala rin namang point kung sasabihin ko pa sa iyo, Bianca. What? That's my child, Bianca. Anong gusto mong gawin ko? Singhal niya bago siya napapikit ng dahil sa frustration. Bahaga siyang tumalikod sa dalaga na tahimik bago siya muling huminga ng malalim at bumaling muli ng tingi dito. I think we need to end this bullshit. Anong sinabi mo, Parker? Hindi na ako magpapakasal sa iyo, Bianca. Sambit ni Parker sa kanya na ikinalaki ng mga mata niya. This time, wala na akong pakialam kung tatanggapin ng mga magulang ko si Isay o masaktad kita. Ito na rin siguro ang tamang pagkakataon para piliin ko naman ang sarili ko. Dagdag pa niya bago niya tinalikuran ng dalaga. Walang ibang nagawa si Bianca kung hindi ang maglumpasay sa sahig. Kahit na ilang beses niyang tawagin ng binatay, hindi na ito kailanman bumaling ng tingin sa kanya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lang doon. Samantalay, wala namang ibang nagawa si Isay nang sandaling tumira sa bahay niya ang binata. Nakarating na rin sa kanilang dalawa ni Archer ang tungkol sa pagre-resign ni Parker sa opisina niya at ang pag-call off sa kasal nilang dalawa ni Bianca para lang makabawi sa anak nilang dalawa. Hindi niya alam kung bakit naging mabilis ang pagdedesisyon ni Parker sa pagtitigil sa kasal nilang dalawa. Siguro nga'y baka napilitan lang ang binata na ipakasal sa babaeng iyon sa kagustuhan ng mga magulang nito. Sa pananatili ni Parker sa bahay nila ang naging dahilan kung bakit muling napalapit ang loob niya sa binata hanggang sa ang panlalamig ng puso niya rito nitong nakaraang mga buwan ay muli ulit nag-init lalo na sa tuwing magkadikit ang balat nilang dalawa sa isa't isa. Malalim na ang gabi nun nang sandaling mag-usap silang dalawa. Kakatulog lang ni Archer sa kwarto niya. Iyon ang ginamit ng dalawa upang mag-usap ng masinsinan sa relasyon nila noon. That was just my mother's order. Ni minsan hindi ko siya minahal, Isay. Dahil ikaw lang ang mahal at laman ng puso ko hanggang ngayon. Masuyang sambit ni Parker bago niya hinawakan ang pisngi ng dalaga at masuyo siyang pinagmasdan. Ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon, Melissa. At hindi magbabago iyon kahit na anong mangyari. Ang galing mo, Parker. Mahinang sagot ni Isay sa kanya dahil ano pang mapangiti na lang siya rito. Alam na alam mo talaga kung paanong kuhanin ang loob ko. Kaya mo nga ako minahal, hindi ba? Sambit ni Parker bago siyang ngumiti sa dalaga at lumapit upang humalik sa labi nito. Ang halik nilang iyon sa isa't isay muling lumalim hanggang sa tuluyan nang nagpaubaya si Isay sa nararamdaman nila para sa isa't isa ng gabi ring iyon. Hindi nagtagal ay nagdesisyon si Parker na mag-propose kay Isay at nakarating iyon sa media. Kaya naman kabi-kabilang issue naman ang lumabas. Sa punto ng buhay nilang iyon ay wala silang pakialam sa kung ano man ang isipin ng ibang tao. Hindi kalaunan ay nagdesisyon rin silang magpakasal upang mabigyan na rin ng magandang buhay sa Archer. Ni minsan ay hindi muling nanggulo ang pamilya ni Parker sa pag-iibig kanila. Pinaglaban ni Parker ang mag-ina niya sa mga magulang niya hanggang sa hindi nagtagalay, tuluyan na ring minahal ng nanay niya si Archer, lalong-lalo na ang babaeng pinili niyang pakasalan at mahalin habang buhay. Hindi kailanman iniisip ni Parker na mararanasan niya pa rin umibig sa kabila ng pagiging bato ng puso niya. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya na may magpapainit at bubuhay pa pala sa malayalo niyang puso. At hindi niya alam na ang babaeng tinulungan niya lang noon sa operasyon sa ospital ang makakapagparamdam sa kanya ng totoong saya. Maski kailan ay
hindi niya naramdaman noon. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, anong iyong natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.